Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga senior citizens at mga frequent travelers. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang serbisyo sa airport na madalas ay hindi nagagamit ng tama o sadyang iniiwasan ng ating mga pasahero dahil sa maling pananaw o kakulangan sa impormasyon. Ang tinutukoy ko ay ang Airport Wheelchair Assistance o ang Special Assistance Service. Ayon sa datos ng aviation industry, malaking porsyento ng mga senior citizens ang tumatanggi sa serbisyong ito dahil sa tinatawag na hiya factor o ang pag-iisip na ang paggamit ng wheelchair ay para lamang sa mga may malalang sakit o kapansanan. Subalit, bilang isang channel na naglalayong protektahan ang karapatan ng bawat pasahero, nais kong ituwid ang paniniwalang ito. Ang paggamit ng wheelchair sa airport ay hindi usapin ng kahinaan, kundi ito ay usapin ng safety protocol at health management. Pag-usapan natin ang realidad ng mga paliparan sa taong 2026. Ang mga international airports tulad ng NAIA Terminal 3, Dubai International Airport o Los Angeles Airport ay dinisenyo na may napakalawak na floor area. Mula sa check-in counter, dadaan kayo sa immigration, security checkpoint, hanggang sa pinakadulong boarding gate. Ang kabuuang distansya na lalakarin ng isang pasahero ay maaring umabot ng 1 kilometro o higit pa. Para sa isang senior citizen, kahit pa sabihing malakas ang pangangatawan, ang ganitong kalayong lakaran na may hila-hilang hand carry luggage ay nagdudulot ng tinatawag na physical stress. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng blood pressure, pagkahapo o fatigue, at pananakit ng kasukasuan bago pa man makasakay ng eroplano. Ang tanong ko sa inyo, bakit nyo ilalagay sa alanganin ang inyong kalusugan kung mayroon namang nakalaan na sistema para maiwasan ito? Ang wheelchair assistance ay isang passenger right o karapatan ng pasahero na protektado ng batas at regulasyon ng Civil Aeronautics Board. Kapag kayo ay bumili ng airline ticket, ang bahagi ng inyong binayaran sa ilalim ng terminal fees at service charges ay nakalaan para sa maintenance at operasyon ng mga pasilidad na ito. Ibig sabihin, bayad na ninyo ang serbisyong ito. Hindi ito limos at hindi ito espesyal na pabor na hinihingi sa airline. Ito ay obligasyon nila sa inyo bilang kanilang kliyente. Maraming pasahero ang nag-iisip na, nakakahiya naman, baka isipin ng iba na baldado ako. Tanggalin po natin ang ganitong klase ng mentalidad. Sa international standards, ang wheelchair assistance ay tinatawag na mobility aid. Ginagamit ito ng mga diplomat, ng mga negosyante, at ng mga smart travelers upang mapadali ang kanilang proseso sa airport. Isipin ninyo ang benepisyo. Sa halip na makipagsiksikan sa pila at mapagod sa pagtayo ng mahabang oras sa immigration, ang mga pasaherong naka-wheelchair ay may access sa priority lanes. Ito ay hindi pandaraya. Ito ay sistema para masigurado ang mabilis at ligtas na daloy ng mga pasaherong nangunguna sa edad at pangangailangan. Kaya't sa videong ito, hinihikayat ko ang bawat senior citizen na manood. Huwag ninyong ipagsapalaran ang inyong kaligtasan dahil lamang sa hiya. Ang airport ay hindi lugar para patunayan ang lakas ng inyong tuhod. Ito ay lugar kung saan dapat prioridad ang inyong kaligtasan hanggang sa makarating kayo sa inyong destinasyon. Mas mainam na sumakay ng eroplano na relax, maayos ang pakiramdam at hindi hinihingal kaysa magkaroon ng medical emergency sa gitna ng terminal. Sa mga susunod na bahagi ng ating diskusyon, ituturo ko ang opisyal na proseso ng pag-request nito. Hindi ito basta-basta hinihingi sa guard. May tinatawag tayong SSR codes o Special Service Request Codes na dapat ninyong malaman bago pa kayo mag-book ng flight. Tatalakayin din natin ang tamang protocol sa pagbibigay ng tip, kung ito ba ay kailangan o ipinagbabawal, batay sa rules ng airport management.
Manatili po kayong nakatutok dahil ang impormasyong ito ay para sa inyong proteksyon at karapatan. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang aspeto ng paksang ito, ang tamang proseso ng pag-request. Maraming pasahero ang nagkakamali sa pag-aakala na ang wheelchair assistance ay parang taxi na pwede ninyong parahin o hingin pagdating ninyo sa airport sa mismong araw ng inyong flight. Nais ko pong linawin ito. Bagamat may mga pagkakataon na pinagbibigyan ang mga walk-in requests, ito ay hindi garantisado. Sa mga panahon ng peak season o kapag maraming pasahero, madalas ay nauubusan ng available na wheelchair attendants at equipment. Kung hindi kayo nakapag-book ng maaga, malaki ang posibilidad na tanggihan ang inyong request at mapipilitan kayong maglakad ng malayo. Ayon sa International Air Transport Association o IATA, ang standard protocol ay ang tinatawag na 48-hour rule. Ibig sabihin, ang request para sa wheelchair assistance ay dapat maisagawa at kumpirmahin sa airline at least 48 hours o 2 araw bago ang inyong scheduled flight. Ito ay upang mabigyan ng sapat na oras ang airline ground handling staff na ihanda ang kagamitan at mag-assign ng tauhan na sasalubong sa inyo. Paano ito ginagawa? May dalawang pamunahing paraan. Una, sa oras pa lamang ng inyong pag-book ng ticket, online man o sa ticketing office, ay mayroon na kayong makikitang opsyon na special assistance o add wheelchair. Siguraduhin ninyong i-check ang box na ito. Kung nakalimutan ninyo itong gawin noong nag-book kayo, ang pangalawang paraan ay ang pagtawag sa customer service hotline ng airline o pagpunta sa kanilang manage booking website para i-update ang inyong request. Huwag ninyong ipagpaliban ito sa huling minuto. Isang critical na impormasyon na dapat ninyong malaman ay ang klase ng wheelchair assistance na inyong kailangan. Sa aviation industry, hindi lamang iisa ang uri ng wheelchair service. Gumagamit ang mga airlines ng SSR codes o Special Service Request Codes para matukoy ang antas ng inyong pangangailangan. Mahalagang maging tapat at espesipiko kayo dito upang maihanda nila ang tamang kagamitan. Narito ang tatlong kategorya. Ang una ay ang WCHR, wheelchair ramp. Ang kategoryang ito ay para sa mga pasahero na kaya pang umakyat at bumaba ng hagdan ng eroplano at kaya ring maglakad ng mag-isa papunta sa kanilang upuan sa loob ng cabin. Subalit nangangailangan ng wheelchair para sa mahabang lakaran sa loob ng terminal mula check-in hanggang gate. Ito ang pinakakaraniwang request para sa mga senior citizens na madaling mapagod ngunit nakakalakad pa. Ang pangalawa ay ang WCHS, wheelchair steps. Ito ay para sa mga pasahero na hindi kaya umakyat o bumaba ng hagdan, ngunit kaya pa ring maglakad ng kaunti mula sa pintuan ng eroplano papunta sa kanilang upuan. Sa kasong ito, kailangan ng airline na maghanda ng lift o elevator kung walang available na air bridge o tube. Ang pangatlo at pinaka-complex ay ang WCHC, wheelchair cabin. Ito ay para sa mga pasahero na completely immobile o hindi na talaga makalakad. Sa sitwasyong ito, kailangan ng pasahero ng wheelchair mula sa check-in hanggang sa mismong upuan niya sa loob ng eroplano. Gagamit ang airline ng espesyal na aisle chair o maliit na wheelchair na kasya sa pasilyo ng eroplano upang maihatid kayo sa inyong seat number. Kung kayo ay nasa kategoryang ito, mahigpit na ipinapayo na agahan ang abiso sa airline dahil nangangailangan ito ng specialized handling team. Bilang paalala sa araw ng inyong flight, kung kayo ay may confirmed wheelchair request, huwag pumila sa regular na check-in counter. Hanapin ang Special Assistance Lane o ang counter na nakalaan para sa PWD at senior citizens. Ipakita ang inyong ticket at kumpirmahin agad sa agent na mayroon kayong request. Ang standard procedure ay dapat kayong dumating sa airport 4 na oras
bago ang international flight upang masigurado na may sasalubong sa inyo at hindi kayo magmamadali. Kandaan, ang susi sa maayos na serbisyo ay ang proper coordination. Huwag umasa sa baka sakali. I-book ito ng maaga, alamin ang tamang SSR code at dumating sa tamang oras. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang benepisyo ng paggamit ng wheelchair pagdating sa immigration at security check at kung paano ninyo magagamit ang priority lane ng tama. Sa ikatlong bahagi ng ating diskusyon, ating tatalakayin ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng paggamit ng wheelchair assistance na madalas ay hindi alam ng publiko. Ito ay ang tinatawag nating priority access sa mga critical na checkpoint ng paliparan, particular na sa Bureau of Immigration at Aviation Security Screening. Alam nating lahat ang realidad sa mga pangunahing paliparan. Ang pila sa immigration ay maaring tumagal ng mula 30 minuto hanggang sa mahigit 1 oras, lalo na sa panahon ng peak season. Para sa isang senior citizen, ang pagtayo ng ganito katagal habang bitbit ang kanilang mga dokumento at bagahe ay hindi lamang nakakapagod. Ito ay nagdudulot ng matinding physical strain sa binti at likod na maaaring magresulta sa pagkahilo o hypertension bago pa man makasakay ng eroplano. Dito pumapasok ang kahalagahan ng wheelchair assistance bilang isang systematic solution. Kapag kayo ay nakaupo sa wheelchair at may kasamang opisyal na attendant, kayo ay automatic na dadalhin sa priority lane o special lane. Ito ay ang pila na nakalaan para sa mga diplomats, aircrew, at persons with reduced mobility, PRM. Sa linyang ito, ang proseso ay mas mabilis, mas organisado, at hindi ninyo kailangang makipagsiksikan sa daan-daang pasahero sa regular economy lanes. Ang attendant ang magtutulak sa inyo hanggang sa harap ng immigration officer at sa maraming pagkakataon, sila na rin ang mag-aabot ng inyong passport at boarding pass para sa verification. Ito ay isang pribilehiyo na protektado ng international aviation laws upang masigurado ang seamless travel ng mga vulnerable passengers. Bukod sa pila, ang isa pang malaking hamon sa airport ay ang navigation o ang paghahanap ng tamang daan. Ang mga modernong terminal ay napakalawak at minsan ay nakakalito ang mga signages. Maraming senior citizens ang naliligaw, pumupunta sa maling boarding gate o naiiwang pag-alagala sa duty-free area dahil sa kalituhan. Sa pamamagitan ng wheelchair assistance, ang inyong assigned attendant ay nagsisilbing inyong official guide. Kabisado nila ang pasikot-sikot ng terminal. Tungkulin nilang ihatid kayo ng direkta at ligtas mula sa check-in counter hanggang sa mismong pintuan ng eroplano o boarding gate. Hindi ninyo kailangang mag-alala kung saan kayo dadaan o kung gaano kalayo ang gate ninyo. Ang attendant ang bahala sa logistikang ito. Isa pang mahalagang aspeto ay ang tulong technical pagdating sa mga digital requirements tulad ng e-travel QR code. Alam natin na maraming senior citizens ang nahihirapan sa paggamit ng smartphones o pag-scan ng mga codes sa electronic gates. Ang mga wheelchair attendants ay sinanay upang tulungan kayo sa prosesong ito. Sila ang mag-a-assist sa inyo sa pag-scan ng inyong QR code sa e-gates o sa pagpipresenta nito sa mga opisyal. Ito ay malaking tulong upang maiwasan ang delay at stress sa parte ng pasahero. At huwag nating kalimutan ang mga pangunahing pangangailangan. Kung kailangan ninyong gumamit ng palikuran, restroom, o bumili ng tubig at pagkain bago ang flight, maaari ninyong sabihin ito sa inyong attendant. Tungkulin nilang hintayin kayo sa labas ng CR o samahan kayo sa pinakamalapit na tindahan habang papunta sa gate. Hindi nila kayo iiwan hanggat hindi kayo nakakasakay o nakakarating sa designated waiting area. Kaya't inuulit ko, ang serbisyong ito ay hindi lamang tungkol sa transportasyon sa loob ng airport. Ito ay tungkol sa efficiency at safety. Sa paggamit nito,
Tinatanggal ninyo ang panganib ng pagtayo ng matagal, ang panganib ng pagkaligaw, at ang stress sa mga technical na proseso. Ito ang tamang paraan ng pagbiyahe para sa isang responsableng senior citizen. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang sensitibong paksa na madalas pagtalunan. Ang tipping policy. Kailangan ba talagang magbigay ng tip sa attendant? Ano ang rules ng airport management tungkol dito? Ito ang ating hihimayin. Unang-una, nais kong linawin ang opisyal na panuntunan. Ayon sa regulasyon ng karamihan sa mga airlines at airport management offices, ang wheelchair assistance service ay isang serbisyong libre, free of charge. Ito ay bahagi ng inyong binayarang airline ticket at airport fees. Ibig sabihin, ang mga attendants na nagtutulak sa inyo ay mga empleyado na tumatanggap ng sweldo mula sa kanilang kumpanya. Sa ilalim ng strict no solicitation policy, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang humingi, magparinig o maningil ng anumang halaga kapalit ng serbisyo. Kung mayroon mga attendant na nagsabi sa inyo ng presyo o humingi ng pangmeryenda bago kayo itulak, ito ay labag sa rules at maaari ninyong i-report sa management. Subalit, alam natin na sa kulturang Pilipino at maging sa maraming bansa, likas sa atin ang pagiging mapagpasalamat. Ang tanong, bawal ba magbigay ng tip? Ang sagot ay nasa gitna ng voluntaryo at pagkukusa. Bagamat may no tipping policy ang ilang kumpanya, marami pa rin ang pumapayag na tanggapin ito kung ito ay kusang loob na ibinigay ng pasahero bilang pasasalamat sa maayos na serbisyo. Ang mahalagang tandaan ay ang pagkakaiba ng obligasyon sa appreciation. Huwag ninyong isipin na kailangan ninyong magbigay. Kung kayo ay nasa tight budget o kung wala kayong barya, huwag kayong mahiya. Ang isang taos pusong pasasalamat at maayos na pakikitungo ay sapat na kabayaran para sa kanilang pagod. Ngunit kung kayo ay may kakayahan at naramdaman ninyo ang extra effort ng attendant, halimbawa, tinulungan kayo sa mabibigat na bagahe, sinamahan kayo sa CR, o inalalayan kayo ng matagal sa pila, ang pagbibigay ng maliit na halaga, halimbawa, 50 hanggang 100 piso o 5 hanggang 10 dolyar sa abroad, ay isang katanggap-tanggap na token of appreciation. Uulitin ko, ito ay hindi sa pilitan. Dumako naman tayo sa passenger etiquette o ang tamang pag-uugali ng pasahero. Mahalagang maunawaan ng bawat senior citizen na ang wheelchair attendant ay isang professional na staff ng airport. Sila ay nandyan para sa inyong mobility assistance o pagtulong sa inyong pagkilos. Hindi sila personal na katulong, yaya o kargador. May mga pagkakataon na ang ilang pasahero ay inaabuso ang serbisyong ito. Ipinapabuhat nila sa attendant ang napakaraming shopping bags. Inuutusan silang bumili ng pasalubong sa malalayong tindahan habang ang pasahero ay nakaupo lang. O kaya ay sinisigawan kapag mabagal ang lakad. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Tandaan natin ang dignidad ng trabaho. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang inyong kaligtasan at siguraduhing makakarating kayo sa gate. Limitahan ang inyong hand carry luggage sa standard na 7 kilograms upang hindi mahirapan ang attendant na itulak kayo at bitbitin ang inyong gamot. Ang respeto ay dapat na mutual. Kung tratuhin ninyo sila ng maayos, siguradong susuklian din nila kayo ng magaan at ligtas na serbisyo. Isa pang paalala, huwag basta-basta iiwan ng attendant ng walang paalam. Kung kailangan ninyong pumunta sa washroom o tumingin saglit sa isang shop, sabihin ito ng maayos. Sila ay may schedule na sinusunod at may iba pang pasahero na kailangang asikasuhin pagkatapos ninyo. Ang kooperasyon ninyo ay mahalaga para sa maayos na daloy ng operasyon sa airport. Sa huling bahagi ng ating video, tatalakayin natin ang proseso ng arrival at transit. Ano ang mangyayari pagbaba ng eroplano? Paano kung may connecting flight kayo sa ibang terminal?
Narito na tayo sa huling bahagi ng ating Airport Wheelchair Guide. Sa puntong ito, tatalakayin natin ang mga critical na proseso sa arrival o pagdating sa destinasyon, ang mga pamamaraan para sa connecting flights, at ilang bonus tips na madalas ay hindi alam ng karamihan na kasama pala sa serbisyo. Simulan natin sa pinakamadalas na pagkakamali ng mga senior citizens kapag lumapag o nagland na ang eroplano. Ang natural na reaksyon ng karamihan ay ang tumayo agad, kunin ang bag sa overhead bin at makipag-unahan sa paglabas. Ito ay maling protocol para sa mga naka-wheelchair request. Ang standard operating procedure ng airlines ay last on, last off. Ibig sabihin, kayo ang huling pabababain ng eroplano. Bakit? Ito ay para sa inyong kaligtasan at para hindi maantala ang daloy ng ibang pasahero. Kailangan munang makalabas ng lahat ng regular passengers bago pumasok ang ground staff dala ang aisle chair o ang makipot na wheelchair para sunduin kayo sa inyong upuan. Kaya't manatiling nakaupo, maging kalmado, at hintayin ang cabin crew na lapitan kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo maiiwan ng eroplano. Ang inyong wheelchair attendant ay naghihintay na sa pintuan ng aircraft o sa dulo ng airbridge. Dumako naman tayo sa mga pasaherong may connecting flights o transit. Halimbawa, galing kayo ng Manila, titigil sa Dubai bago tumuloy sa London. Ito ang pinaka-critical na parte kung saan maraming seniors ang naliligaw o na-stress. Ang magandang balita ay, ang wheelchair assistance ay door-to-door sa loob ng airport transit area. Pagbaba ninyo sa unang eroplano, sasalubungin kayo ng staff at sila mismo ang maghahatid sa inyo sa susunod na boarding gate para sa ikalawang flight. Kung kailangan ninyong sumakay ng train o bus sa pagitan ng terminals, sila ang aalalay sa inyo. Hindi ninyo kailangang maghanap ng gate number o magbasa ng complex signs. Ang attendant ang inyong human navigation system. Siguraduhin lamang na ipakita ang inyong boarding pass para sa next flight upang mai-verify nila ang tamang oras at lokasyon. Ngayon, narito ang bonus tip na madalas ay hindi nagagamit ng ating mga kababayan. Ang serbisyo ng wheelchair attendant ay hindi nagtatapos sa immigration counter lamang. Sila ay inatasang tulungan kayo hanggang sa baggage reclaim area. Ibig sabihin, tutulungan nila kayong tukuyin kung saang conveyor belt lalabasan ninyong maleta at sila rin ang magbubuhat nito mula sa carousel papunta sa inyong cart. Kung mabigat ang inyong bagahe, huwag ninyong piliting buhatin mag-isa. Trabaho nilang alalayan kayo. At hindi lang iyon, ang serbisyo ay umaabot hanggang sa arrival curbside o sa labas ng airport kung saan kayo susunduin ng inyong pamilya o sasakay ng taxi. Ihahatid nila kayo hanggang sa mismong sasakyan. Ito ay lalong mahalaga kung kayo ay nag-iisa at maraming dalang gamit. Kaya't huwag kayong mahihiyang sabihin sa attendant, "Please assist me until the taxi stand." Ito ay karapatan ninyo bilang pasahero. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang paggamit ng wheelchair assistance ay hindi pagiging maarte o pagiging pabigat. Ito ay tanda ng pagiging isang smart traveler. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, pinoprotektahan ninyo ang inyong kalusugan mula sa physical exhaustion. Pinapabilis ninyo ang proseso sa immigration at sinisiguro ninyo na makakarating kayo sa inyong mga mahal sa buhay ng ligtas at maayos. Huwag ninyong sayangin ang benepisyong ito na binayaran ninyo. Ang airport ay hindi lugar para magtiis. Ito ay pasilidad na dapat magsilbi sa inyo. Kung naunawaan ninyo ang lahat ng ating tinalakay, mula sa booking, sa pila, hanggang sa pag-uwi, at handa na kayong maging mas wais sa inyong susunod na biyahe, nais kong i-comment ninyo sa ibaba ang katagang Smart Senior. Yes, i-type ninyo ang Smart Senior sa comment section. Ito ang magiging senyales natin na tinatanggap ninyo ang inyong karapatan, na hindi na kayo mahihiya at uunahin ninyo ang inyong kaligtasan
kaysa sa sasabihin ng iba. Babasahin at pupusuan ko ang bawat comment ninyo bilang suporta sa ating komunidad. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para sa susunod nating mahalagang travel guide.